Pero hindi ko inaasahan na muli akong mabubuhay sa dekada 60. Sa panahong ito, hindi lang walang maayos na armas. Kahit pagkain ay laging kulang at madalas kaming nagugutom. Mabuti na lang at may malawak na kagubatan sa malapit. Para sa akin, isa itong gintong minahan. Nagpasya akong gamitin ang sarili kong mga kamay para baguhin ang kahirapan ng aming pamilya. Para matikman ng kapatid kong babae sa unang pagkakataon ang karne. Kaya ngayon, naglalagay ako ng bitag sa gitna ng niebe. Bigla, may narinig akong mahinang sigaw mula sa kagubatan. Hinanap ko kung saan galing ang tunog. Ang kapatid kong si Pangshi. Hanggang bewang na ng bata ang kapal ng niebe. Habang mataas na hawak ang isang balutan na gawa sa sirang tela. Sa edad niyang 4 na taon, madali siyang mamatay sa ginaw dito sa kagubatan. Agad akong tumakbo palapit sa kanya. Hindi ko napigil ang sermonan siya. Bakit ka lumabas? Nasaan si inay? Tumingin sa akin si Pangshi gamit ang kanyang malaki at may itim na mata. Inabot niya sa akin ang balutan na itinaas niya sa ibabaw ng kanyang ulo. Para sa'yo, kuya, kainin mo. Natigilan ako sandali. Agad kong binuhat si Pangshi. Dagdag pa ni Pangshi. Bigay ni Dayong. Hindi magawang kainin ni inay. Naalala ko, hindi ka pa kumakain kaninang umaga, kuya. Kaya dinala ko sa'yo para kainin mo. Nakaramdam ako ng saya sa puso ko. Kahit mahirap kami, kahit na napakahirap ng buhay. Ramdam na ramdam ko pa rin ang pagmamahal ng aking pamilya. Mahinahon akong sumagot, itabi mo muna yan. Hintayin mong makahuli si kuya ng kuneho. Magluluto tayo ng sabaw na may karne at sabay tayong kakain. Nang marinig ng bata na makakakain na siya ng karne. Tuwang-tuwa siyang pumalakpak, nagniningning ang kanyang mga mata. Hawak ko sa isang kamay ang kapatid ko. Habang maingat kaming naghahanap ng mahuhuli sa gilid ng bundok, bigla akong natigilan, at itinoon ang aking paningin sa ilalim ng isang malaking puno. Alam kong sariwang dumi iyon ng kuneho. Ibig sabihin, may mga kuneho sa paligid. Halika, tulungan mo akong maglagay ng bitag. Nang marinig ni Pangsha na manghuhuli kami ng kuneho, agad siyang natuwa at sumama sa akin para mag-install ng bitag. Maingat akong pumili ng pwesto. Sa daanan na madalas puntahan ng mga kuneho, doon ako naglagay ng bitag. Pagkatapos, ginamit ko ang lubid sa aking baywang. At gumawa ako ng isang simpleng patibong. Kapag nasagi ito ng kuneho, agad nagagana ang mekanismo. Na magiging sanhi para biglang humigpit ang buong lubid. At mahuhuli ng mahigpit ang biktima. Pabilis kong natapos ang pag-aayos ng aking bitag. Pagkatapos, humanap kami ng isang tagong lugar para magtago. Mahigpit na yamakap sa akin si Pangsha. Nanginginig siya sa sobrang lamig ng panahon. Naawa ako kaya niyakap ko ng mahigpit ang kapatid ko. Kasabay nito, iniisip ko rin kung paano namin haharapin ang hinaharap. Para sa kapatid ko, kailangan kong magsumikap pa. Mga 1 oras din kaming naghintay. Biglang may lumitaw na maliit na itim na tuldok sa aking paningin. Kung hindi mo tititigang mabuti, hindi mo talaga ito mapapansin. Nagtatakang nagtanong si Pangsha. Kuya, nandyan na ba yung kuneho? Agad kong itinaas ang daliri ko sa labi bilang senadoryas na manahimik siya. Masyadong tuso ang mga kuneho. Sa kaunting ingay lang, agad silang magtatago. Ang kunong ito ay may bigat na siguro mga 6 hanggang 7 libra. Noong malapit nang pumasok ang kuneho sa bitag, may isa pang hindi inaasahang bisita na dumating. Isang ferret din ang nakatitig sa kuneho. Medyo nataranta ako. Hininaan ko ang aking boses at bumulong sa tenga ni Pangsha. Mamaya, pumunta ka sa kabilang dako at magtatalon-talon ka. Ako naman ang pupuslit sa kabilang banda para mapalibutan natin siya. Tuwang-tuwang tumango si Pangsha. Napakasunurin niya at nanatili lang siya sa kanyang pwesto. Tahimik akong umikot sa paligid. Hinaharangan ng iba pang posibleng takasan ng kuneho. Hinihintay ko na lang na unang umatake ang ferret. Ilang sandali lang, mabilis na sumugod ang ferret papunta sa kuneho. Nang maramdaman ng kuneho ang panganib, agad itong tumakbo sa direksyon ko. Sumigaw ako ng malakas. Nagulat ang kuneho. Lumingon ito at tumakbo papunta sa direksyon ni Pangsha. Napakasunurin talaga ni Pangsha. Ginaya niya ang kanyang kuya. Tumalon siya at napasigaw ng malakas. Nataranta ang kuneho at tumakbo pabalik diretso sa bitag. Sa sandaling pumasok ito sa bitag, biglang humigpit ang tali sa leeg nito. Pati ang weasel ay nagulat din. Mabilis itong sumuot sa niebe at nawala. Nagmamadali akong lumapit at sinaksak ito. Agad kong tinapos ang buhay ng kuneho. Nang makita ito ni Pangshi, patakbo siyang lumapit na halos madapad pa. Kitang-kita ang tuwa sa mukha niya habang tinitingnan ng kuneho. Umuwi kami dala-dala ang kuneho. Habang naglalakad, walang tigil ang pagtulo ng laway ng kapatid ko. Ang tinitirhan namin ngayon ay isang maliit na kubo sa bundok. Iniwan ito ng lolo ko noong siya pa ang tagabantay ng bundok. Ang mga tagabantay ng bundok ay hindi binibigyan ng rasyon ng komunidad. Pero kailangan pa rin nilang magtrabaho para sa komunidad. Kaya bilang kabayaran, pinapayagan silang manguha ng mga halaman at mangaso sa bundok. Kailangan lang ng pahintulot mula sa kapitan ng komunidad. Naisip-isip ko,
Ang pangangaso sa bundok, ang tanging paraan para mapakain ko ng sapat si nanay at ang kapatid ko. Sa di kalayuan ay natano ko. Si nanay na nakayapak sa bakuran habang naghihintay sa aming pagbabalik. Nang makita si nanay, tuwang-tuwang tumakbo palapit si Pangshi. Inay, nakahuli si kuya ng kuneho. Makakakain na tayo ng karne mamaya. Nang makita ni Nanay Lucialon na nakabalik na ang kanyang anak. Hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Marami sa mga matatandang mangangaso sa nayon nang hindi na nakakabalik mula sa bundok. Ayos lang ba kayo? Sinabi ko nang huwag kayong pumunta. Pero nagpumilit pa rin kayo. Kanina lang, palihim na nagdala ang tiyo mo ng 2 kilo ng harina ng mais para sa atin. Alam niyo ba kung gaano kapanganib sa bundok? Ang tiyo kong si Ping Chingsong ay isa ring mangangaso sa nayon. Pero muntik na siyang hindi makabalik mula sa bundok. Mula noon, hindi na siya nang ahas na bumalik pa roon. Nakangiti kong iniabot ang kuneho kay nanay. Nay, gawin niyong sabaw ang karne ng kuneho. Gutom na po ako, gagawa pa ako ng ilang bitag. Tingnan natin kung makakahuli pa tayo ng mas maraming kuneho. Para naman hindi tayo mamatay sa gutom. Hindi pa katagalan, nakatira pa kami kasama ang pamilya ng aming ama. Sabi-sabi, si nanay daw ay ipinagpalit lang ni tatay sa 100 kilo ng cornmeal. Siya ang naging pangalawang asawa niya. Sa araw-araw, lahat ng gawaing bahay ay si nanay ang gumagawa. Sa kasagsagan ng taglamig, ang mga kamay niya ay laging bitak-bitak sa sobrang lamig. Laging duguan sa tuwing titingnan ko. Ang pinakamasaklap sa lahat, nahuli lang si nanay sa paghahanda ng pagkain para kay lola. Kinuha agad ni tatay ang upuan at hinampos siya hanggang sa magkabukol at damyugo ang ulo niya. Ang totoo, hindi naman kasalanan ni nanay kung bakit siya nahuli. Naubusan lang kasi ng panggatong sa kusina. Yung kuya at ate ko sa bahay ay parehong mga batugan. Dahil sa nangyaring iyon, doon na ako nakipag-away sa pamilya namin. Dinala ko si nanay at ang kapatid kong babae pabalik sa pamilya niya. Pero ang mas lalong nagpadurog sa puso ni nanay, ay hindi man lang sila pinapasok ng sarili niyang mga magulang. Siyempre, naiintindihan naman ni nanay ang hirap ng mga magulang niya. Wala na talaga silang pagkain sa bahay para pakainin pa ang 3 tao. Pero hindi ito natiis ng kuya ni nanay. Palihim niyang ibinigay ang inuwi ng asawa niya mula sa pamilya nito. Ang 2 kilong cornmeal para kay nanay. Nang makita niya na nakahuli ako ng kuneho, hindi na napigilan ni Lucialon ang kanyang mga luha. Sige, kapag gutom ka na, igagawa ka ni nanay ng sabaw ng kuneho. Nakangiti kong sinabi, Nay, tanggalin niyo po yung 2 hita ng kuneho. Mas masarap yun kapag inihaw mamaya. Pinunasan ni Lucialon ang kanyang mga luha at tumango. Sige, lulutuin niya ni nanay para sayo. Binuhat ko si Pangsha at nakangiting sinabi, Pangsha, may karne na tayong kakainin mamaya. Kain tayo karne, kain tayo karne. Sa mga ordinaryong araw, kung sakaling may karne nga, hindi kami makakakain ni Pangsha. Kadalasan, kailangang mauna ang lolo at lola. Pagkatapos ay ang mga lalaki. At sunod ang 2 nilang anak. Pagdating sa amin, kahit sabaw wala nang natitira. 4 na taong gulang na si Pangzi. Pero hindi pa niya alam kung ano ang lasa ng karne. Sa tuwing naiisip ito ni Lucialon, kumikirot ang puso niya. Habang pinapanood kong abala si nanay, umupo ako sa tabi niya para tumulong. Nay, bukas maglalagay pa ako ng 2 bitag. Masyadong delikado ang pag-aabang ng kuneho sa niebe. Mahigpit na hinawakan ni Lucialon ang aking pulso. Xiaobei, makinig ka kay nanay. Huwag ka nang pumunta. Titingnan ni inay bukas kung makakahanap siya ng trabaho sa komunidad. Kahit na maglaba lang para sa kanila, ayos na. Dahan-dahan akong napangiti. Nay, huwag na po kayong mag-alala. Dito lang naman ako sa paligid maglalagay ng bitag para sa mga kuneho. At saka, kung hindi ako hahanap ng pagkakakitaan, paano ako magkakaroon ng pamilya sa hinaharap? Ayaw niyo na po ba ng manugang? Nang banggitin ko ang tungkol sa paghahanap ng mapapangasawa, natigilan si Lucialon. Pagkatapos ay bigla siyang napangiti ng malapad. Ikaw talagang bata ka, hindi ka pa nga tinutubuan ng bigete, asawa na agad ang iniisip mo. Sige na, sige na. Kung ganun, palagi kang pumunta sa tito at lolo mo para matuto ng mga kaalaman. Bago ka matuto ng husto, bawal kang pumunta sa kalaliman ng bundok. Narinig mo ba? Habang binabalatan ni inay ang kuneho, agad kong nakita ang frostbite sa kanyang mga kamay. Si inay, ang kapatid kong babae, at ako. Wala kaming anumang panlaban sa ginaw. Kung darating ang kasagsagan ng taglamig, sa mga damit lang na suot namin ngayon, baka mamatay kami sa sobrang ginaw. Mukhang kailangan din naming maghanda ng mga damit na panlamig. Pero bihira ang bulak sa ngayon. Ang naiisip ko pa rin ay balahibo ng hayop. Marami ring roe deer sa hilagang silangan. Mukhang kailangan kong humiram ng baril pang aso. Sa pinakamasama, makakauwi ako ng karne. Maaari ko silang bigyan ng ilan bilang kabayaran. Sa mga sandaling iyon, napuno ang silid ng amoy ng karne. Si Pangsha ay nakaupo sa harap ng kalan. Paminsan-minsan ay nagpupunas ng laway.
Kumuha si inay ng isang magaspang na porselanang mangkok at pinuno ito ng sabaw ng karne para sa akin. Ang sumunod ay ang mangkok ni Pangsha. Bagamat may iilang piraso lang ng karne na lumulutang, kumpara sa mangkok ni inay na halos puro sabaw lang, mas marami pa rin iyon. Nang walang anumang salita, inilipat ko ang ilang karne mula sa aking mangkok papunta sa mangkok ni inay. Binigyan ko pa ng kaunti si Pangshi. Agad namang sinabi ni Lu Zialon, "Inay, wag na po. Kailangan niyong umakyat sa bundok para mangaso. Hindi pwedeng hindi kayo kumain ng marami. Inay, kumain na po kayo. Kayo po ang gumagawa ng lahat ng gawain dito sa bahay. Bata pa si Xiaoxia at kailangang lumaki. Kailangan ninyong lahat kumain ng karne." Nakaramdam ng init sa kanyang puso si Lu Zialon. Pero nag-aalangan ng bata na kumain. Kawawa siyang tumingin sa kanyang ina. Tumiti si Lu Zialon. "Sige na, kainin mo na. Bigay yan sa'yo ng kuya mo." Tuwang-tuwang kumagat si Pangshi. "Inay, ang sarap-sarap po ng karne." Nang makita ko ang mamantikang bibig ng bata, napangiti na rin ako. At sa sandaling iyon, may narinig akong mga yabag sa labas ng pinto. Walang galang na itinulak ng kung sino man ang pinto para pumasok. Tinitigin kong mabuti, at nakita kong ang kuya ko pala, si Pangdong. Pagpasok ni Pangdong sa bahay, dumiretso agad ang tingin niya sa hita ng konwang iniihaw. "Aba, ang ganda pala ng buhay niyo dito, ha?" Sabi niya sabay abot sa hita ng koneho. Kasunod noon, isang pangsindi ng apoy ang direktang tumama sa kamay niya. Malamig kong tanong, "Sinong nagsabi sa yung galawin mo yan? Bukod na tayo ng tirahan." "Amin to." Natigilan si Pangdong. Galit siyang tumingin sa akin. "Ang lakas ng loob mong paluin ako." Malamig kong sagot, "Anong ginagawa mo rito? Hindi kita natatanda ang inimbitahan." Nag-aalala si Lu Zialon na baka mag-away kami. Kaya mabilis siyang umawat, "Xiaobei, huwag kang padalos-dalos. Ibigay na lang natin sa kanya yung parte namin ni Xiaoxi, model." Nakatutok na ang hawak kong kutsilyo sa leeg ni Pangdong. Nanlaki ang mga mata ni Pangdong sa takot. Hindi niya inasahan na gagamit ako ng kutsilyo para lang sa isang hita ng kuneho. Malamig ang tingin ko, na para bang gusto kong pumatay. "Subukan mo pang galawin ang mga gamit ni Xiaoxia at ni nanay. Puputulin ko ang mga daliri mo. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo." Pagkatapos, naging malumanay ulit ang ekspresyon ko. "Xiaoxi, hati kayo ni nanay. Huwag mong solohin, ha?" Mabilis na tumango si Pangsha. Masaya niyang kinuha ang hita ng kuneho. Nag-aalalang namagitan si LV Zialon. "Xiaobei, huwag ganyan. Ayos lang si nanay." Ibinaba ko ang kutsilyo. Kinuha ko ang hita ng kuneho at kinagatan ito. Tumulo ang katas at mantika nito. Hindi mapigilan ni Pangdong na mapalunok habang nakatingin. Malamig kong sinabi, "Anong kailangan mo? Kung wala, makakaalis ka na." Lumunok si Pangdong at nagsalita, "Nandito ako para bigyan kayo ng pagkakataong bumalik ng maayos. Ano, tapos na ba ang pag-iinarte nyo? Hindi pa rin kayo babalik? Sino na ang gagawa ng mga gawain sa bahay?" Ang marinig ito, naging malamig din ang ekspresyon ni LV Zialon. "Sinasabi ko na nga ba? Kaya lang pala kami hinanap dahil wala nang gumagawa ng trabaho sa bahay. Sabi ko, wala sa mod ang nanay ko. Hindi naman kayo mga walang kamay. Kung may trabaho sa bahay, kayo ang gumawa." Agad na sumagot si Pangdong, "Kung hindi kayo sasama sa akin pabalik, wala kayong mga damit na panlamig. Mamamatay lang kayo sa ginaw. Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Hanggat nandito ako, walang mangyayaring masama kay nanay at kay Xiaoxia." Sinimulan ko na siyang paalisin. Namula ang mukha ni Pangdong sa galit at hiya. Nagbitiw siya ng masasakit na salita bago umalis. Pinagsaluhan ni Lu Zialon at Pangshi ang isang hita ng kuneho. Habang ako naman, kinain ko ang isang buo. Busog na busog kaming tatlo. Tumayo ako at nagsalita, "Nay, lalamig na ang panahon. Balak kong humiram ng shotgun sa kapitan. Bababa ako ng bundok para maghanap ng mahuhuling kuneho." Nang marinig niyang hihiram ako ng baril, agad na kinabahan si Lu Zialon. "Dugtong ko, naaalala ko noong bata pa ako, na ikwento mo sa akin, na ang gubat sa paanan ng bundok malapit sa bahay ni Lolo ay puno ng mga kuneho. Noong bata ka pa, kahit pamalo lang ang dala mo, nakakahuli ka na ng isa." Tumango si Lu Zialon. "Pero masukal din kasi ang gubat na yun. Madaling maliga doon. At saka, may mga lobo raw doon kamakailan." Nakangiti akong sumagot, "Nay, bukas, samahan mo ako. Hindi ko kabisado ang daan dito." Sinabi ko yun, para maipakita rin ang kakayahan ko at mapanatag ang loob niya. Nang marinig ni Lu Zialon na isasama ko siya, napag-isip-isip niyang pwede rin. Pagkatapos, naglakad ako sa dilim papunta sa bahay ng kapitan at kumatok sa pinto. Ilang sandali lang, may isang taong tumayo sa bakuran at nagtanong, "Sino yan?" "Kapitan, ako po si Pangbei, anak ni Lu Zialon." Magkababata sina Kapitan Luhay at Lu Zialon. Nang malaman ni Luhay kung sino ito, binuksan niya ang pinto. Akala niya ay naparoon ako para humiram ng bigas. Napabuntong hininga na lang si Luhay. "Kapitan,
Hindi po ako naparito para humingi ng bigas. Gusto ko lang sanang hiramin ang baril ninyo. Balak ko pong manggaso sa bundok. Agad na kumumpas ng pagtanggi si Luhay. Iisa lang ang shotgun sa ating komunidad. Kung ipapahiram ko sa'yo, paano kung may mga baboy ramo o lobo na pumasok sa nayon? Mabilis akong sumagot. Gusto ko lang sanang makahuli ng kahit ano, para malunasan ang problema sa ginaw. Nag-isip sandali si Luhay. Pumasok at dito tayo mag-usap. Kaya umupo ako sa sala. Bahagya kong naririnig ang iyak ng isang bata. At pati na rin ang paghikbi ng matanda. May bahid ng pag-aalala sa mukha ni Luhay. Nagtataka kong sinabi, Kapitan, mayroon po bang bata sa inyo? Tumango si Luhay. Nanganak ang manugang kong babae ng isang apo. Pero sobrang hirap ng buhay sa komunidad natin. Hindi na alaga ang mabuti ang katawan ng manugang ko. Walang gatas na mainom ang bata kaya pinapakain na lang namin ng konting lugaw na arena. Agad akong nakaisip at sinabi, paano kung makahuli ako ng karne? Hindi ba pwedeng pampagatas yun para sa manugang mo? Pahiram mo na sa akin ang baril mo. Ang dahilan kung bakit ako pinapasok ni Luhay ay dahil na rin sa bagay na ito. Tumingin sa akin si Luhay at nagsalita, Hoy, bata, marunong ka bang gumamit ng baril? Opo, nakahawak na po ako noong bata pa ako sa komunidad namin. Nag-isip si Luhay, nagtiimbagang siya at pumasok sa loob ng bahay. Kumuha siya ng baril at inilagay sa mesa. Isa itong napakalumang ripleng pangangaso. Kinalikot ko ito sandali, kinasa ko, tapos tinanggal ang bala. Nang makita niyang sanay na sanay ako, ibinigay sa akin ni Luhay ang 5 bala. 5 bala lang ang maibibigay ko sa'yo. Kung makakahuli ka ng kahit ano, at itatira mo para pampagatas ng manugang ko, papayag akong maging tagabantay ka ng bundok. Nagliwanag ang mga mata ko. Sobrang saya ko sa pangako ng kapitan. Pero sa ngayon, kakaunti lang ang bala. Kung gusto kong gawan ng nanay at kapatid kong babae, at pati na rin ang sarili ko, ng damit. Kahit na bawat putok ay tamaan ko, hindi pa rin siguradong malulutas ng 5 bala ang lahat. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Tinanggal ko ang ilang mga bakod na natamba na. Pumili ako ng ilang patpat at tinasa. Ginawa kong mga simpleng sandata para sa pangangaso. Kinabukasan, maaga akong gumising. Daladala ko ang aking rifle. Isinama ko ang nanay at kapatid kong babae sa gubat sa paanan ng bundok. May mga mababangis ding hayop sa gubat, sa pangunguna ni Luzialon. Bawat isa sa aming 3 ay may hawak na isang tinasang kahoy na patpat. Sa gitna ng niebe at yelo, napakatahimik ng masukal na gubat, nakakapanikip ng dibdib. Mahigit 1 oras na kaming naglalakad. Wala man lang kaming nakitang anino ng USA. Xiao Bei, mukhang wala ng USA rito. Umiling ako at mahina kong sinabi, Nay, siguradong may USA sa gubat na ito. Nakakita ako ng maraming bakas ng kagat mula sa mga hayop na kumakain ng halaman. Naglakad pa kami ng mga 40 minuto. Bigla akong nagsalita, huwag muna kayong magsalita. Nagulat si Luzialon. Itinuro ko ang kakahuyan sa tabi ng ilog. May isang inahing USA doon na may kasamang 4 na anak. Labis akong natuwa, nang makita ni Luzialon ang mga USA. Bigla siyang nag-alala, Xiao Bei, marunong ka bang gumamit ng baril? Ngumiti lang ako at hindi na nagpaliwanag. Diretso kong kinasa ang bala. Nay, kayo ng kapatid mo, manood lang kayo. Pagkatapos ay dama pa ako sa niebe at gumapang pasulong. Dahan-daang lumapit, sa dati kong buhay bilang isang sniper. Palaki pa rin ang tiwala ko sa aking pag-asinta. Nakatutok na ang baril ko sa pinakamalaking inahing USA. Pinigil ko ang aking hininga. Ang daliri ko ay nasa gatilyo. Tahimik kong kinakalkula sa isip ko ang bilis ng hangin at ang distansya. Kasabay ng isang putok ng baril, sumabog ang puwitan ng USA na nag-iwan ng puting markang hugis puso. Agad akong sumugod dala ang baril. At binaril ko ulit ito. Sapol sa ulo ang isang to. Tiningnan ko ang baboy ramo na nakahandusay sa lupa. Pati ako ay napahiga sa tabi nito. Akala ni Luzialon na sugatan ako. Nag-aalalang sumigaw siya. Xiao Bei, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nay, magtago po kayong mabuti ni Xiao Xia. Humiga ako sa niebe. Ramdam na ramdam ang nanunuot na lamig. Noong mga sandaling iyon, yung mga baboy ramo na tumakbo kanina. Siguro dahil sa kuryosidad, maya-maya lang ay bumalik silang lahat. Nagkunwari akong patay sa lupa. May isang baboy ramo pa na sinundot-sundot ako gamit ang uso nito. Gusto sigurong tingnan kung anong klaseng bagay ako. At sa pagkakataong iyon, tinutok ko sa tiyan ng baboy ramo at binaril ko. Agad itong namatay. Sinubukan namang tumakas ng mga natitira. Muli ko silang pinaputukan. At nakatambo na naman ako ng isa. Ang huling bala ay tumama sa binti ng isa pang baboy ramo. Dumampot ako ng kahoy at sinibat ito. Tinapos ko na agad ang buhay nito. 5 bala, 4 na hayop ang napatumba. Tuwang-tuwa kong tiningnan ang mga baboy ramo sa lupa. Nay, halika dali, sinwerte tayo. Ginaya rin ako ni Munting Pang siya. Hawak ang isang patpat, palo, kain karne. Naubos na ang lahat ng lakas ko. Kaya napaupo na lang ako sa lupa.
Natulala si Lu Zialon sa dami ng nakahandusay na baboy ramo. Sanay na sanay naming tinalian ni Lu Zialon ang mga huli. Hila-hila namin pauwi ang aming masaganang huli. Pagkabalik sa maliit na kubo, agad na nagtrabaho ang mag-iinang tatlo. Dahil limitado ang mga kagamitan sa bundok, plano naming ibabad agad sa maligamgam na tubig ang mga sariwang balat. At pagkatapos ay iderang sa apoy, para maisuot agad at panlaban sa lamig. Noong bata pa si Lu Zialon, madalas siyang sumama sa kanyang ama para matutunan ang paggawa ng katad. Kaya naman, gamay na niya ito. Maingat akong pumili ng mga 40 hanggang 50 kilo ng pinakamagandang karne. Pasan-pasan ang karne at ang ripple, naglakad ako papunta sa bahay ni Pinhay. Pagpasok ko pa lang ng pinto, narinig ko na agad ang iyak ng bata. Kapitan Lu, isasauli ko na po ang baril. Nagdala na rin po ako ng kaunting karne. Nang marinig na may karne, agad-agad na lumabas ng bahay si Luhay. Nang makita niya akong may dalang ripple at sandamakmak na karne, nagningning ang kanyang mga mata. Diyos ko po, ang dami mo namang nahuli. Hindi naman po gaanong karami. Iniabot ko ang karne kay Pinhay. Kinuha niya ang karne na may ngiting abot tenga. Salamat naman. Hindi na magugutom ang apo ko ngayon. Pagkatapos, tinanggal ko sa pagkakasabit ang ripple at ibinigay kay Pinhay. Ilan ba talaga ang nahuli mo? Buong pagmamalaki kong itinaas ang 3 daliri ko. 3. Kalahati para sa inyo. At kalahati para sa akin. Imposibleng sabihin ko ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Luhay habang nakatingin sa akin. Kung hindi lang niya nakita mismo ang mga karne, siguradong iisipin niyang nagyayabang lang ako. Sandaling nag-isip si Pinhay at sinabing may paghanga. Bilib talaga ako sa'yo, ay ho. Simula ngayon, sa inyo na ang kubo sa bundok. Ang lahat ng makikita mong gamit doon ay sa'yo na rin. At itong ripple, pupunta ako sa bayan para tulungan kang kumuha ng lisensya para sa bago. Pagkasabi niyon, tumalikod si Pinhay at pumasok muli sa bahay. At may inilabas na pana na ginamit niya noong kabataan niya. Pati na rin ang isang magandang sisidlan ng palaso na gawa sa katad. Pamana pa ito sa akin ng tatay ko. Baka magamit mo ito. Kinuha ko ito at maingat na sinuri ang pana. Kahit wala na itong tali, ang kahoy nito ay kumikinang pa rin na parang bago. Halatang halata na inalaga ang mabuti ito ng dating may-ari. Isa itong napakagandang klase ng pana. Kapitan, maraming salamat po. Taos puso kong sabi. May iniabot pa sa akin si Pinhay na isang supot. Gamitin mo itong abaka para makagawa ng bagong tali para sa pana. Matutulungan ka ng nanay mo dyan. Siya ang pinakamagaling gumawa ng tali ng pana sa buong baryo natin. Tumango ako bilang pag-unawa. Salamat po sa paggabay, Kapitan. Pagkasabi ko noon, umuwi na ako na dala-dala ang maraming biyaya. Ikinwento ko na pumayag ang kapitan na maging tagabantay bundok ako. Ang balitang ito sa aking ina. Nang marinig ni Pin Zialon ang balita, hindi niya napigil ang mapaluha. Para sa kanya, binata na talaga ako. Hindi pa man ako 18 ay kaya ko nang kumita para sa sarili ko. Nay, binigyan po ako ng kapitan ng mga sandatang ito. Kapag naayos ko na ang tali ng pana, hindi na magiging problema ang panghuhuli ng maliliit na hayop. Pinunasan ni Lu Zialon ang kanyang mga luha at nakangiting sinabi, hayaan mo nang si inay ang mag-ayos ng tali ng pana. Magpahinga ka na. Mamaya, kukunin ni inay ang sukat ninyo. Para gawan kayo ng balabal na gawa sa balat ng hayop. Sige po, Nay, gumawa na rin po kayo ng para sa inyo. Para bawat isa sa atin ay may tig-isang balabal na panlaban sa lamig. Muling pinunasan ni Lu Zialon ang mga luha sa gilid ng kanyang mata. At tumango ng nakangiti, mabuti kang anak, biyaya ka talaga ni inay. Marunong ka nang magmalasakit sa akin ngayon. Habang nagpipilipit ako ng abaka para gawing tali ng pana, naghahanda na rin ako ng hapunan. Pagpasok pa lang ni Xiaoxi sa pinto, masaya siyang sumigaw. Makakakain na naman po ba tayo ng karne? Oo naman. At dapat mong pasalamatan ng kuya mo para dyan. Tumango si Pang siya nang may pag-unawa. Ang galing-galing talaga ni kuya. Nagsama-samang naupo ang buong pamilya. Habang tinatamasa ang karneng matagal na nilang hindi natitikman. Dahil sa sarap ng karne ng USA, napaluha sa tuwa ang buong pamilya habang kumakain. Kinaumagahan, dahan-dahan akong umakyat sa bundok para maglagay ng mga bitag. Samantala, si Lu Zialon, may dalang ilang pirasong sariwang karne ng badger. Ay binisita ang kanyang kuya na si Chingsong. Noong una, ayaw sanang tanggapin ng kuya niya ang karne. Pero ipinilit pa rin ito ni Zialon sa kanya. At sinabi niya rito, ang magandang balita na isa na siyang tagabantay ng bundok. Labis na ikinatuwa ito ni Lu Chingsong. Pumasok siya sa loob ng bahay at kinuha ang kanyang sinulid at karayom. At ibinigay niya kay Zialon ang dulo ng sibat na may pulang tali na natanggap niya noong bata pa siya. Nang makitang muli ang sibat, hindi mapigilan ni Lu Zialon na mapabuntong hininga. Ito ang pinakapaboritong gamit ng kanyang kuya. Ang bagay na to, basta sapat ang lakas mo, kayang-kayang tumagos sa isang baboy ramo kapag inihagis. Bukod pa roon, nagbigay din si Lu Chingsong ng isang hasang bato at
Maraming mga pana na hindi pa nabubuo. Ang mga panang ito ay espesyal na ginawa ng kanilang ama. Lahat ng ito ay napakagagaling na kagamitan. Napaiyak sa tuwa at pasasalamat si Zialon. Kuya, salamat sayo. Napabuntong hininga na lang si Lu Chingsong. Puno ng hinanakit sa sarili ang kanyang puso. Wala yun. Ano bang dapat ipagpasalamat dyan? Bilang kuya mo, ni hindi man lang kita naprotektahan. Pinunasan ni Lu Zialon ang kanyang mga luha at marahang nagsalita. Kuya, huwag ka nang mag-alala. Ayos lang ako ngayon. O sige na, kailangan ko nang umuwi para gawa ng damit si Xiaobei. Habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid na papalayo, halo-halo ang emosyon na naramdaman ni Lu Chingsong. Alam niyang kahit magaan ang pagkakasabi ng kapatid niya, sa katotohanan, silang tatlo bilang mag-iina, ay napakahirap ng buhay sa bundok. Naiintindihan din ni Lu Zialon ang pagsisisi ng kanyang kuya, pero wala siyang sinisisi na kahit sino. Pag-uwi niya sa bahay, agad niya akong ginawa ng pana at maikling sibat para sa pangangaso. Nang makita ko ang mga bagong kagamitan, napuno ng tuwa at pasasalamat ang puso ko. Kinuha ko ang sibat na may pulang borlas mula kay nanay. Medyo mabigat ang isang ito, pero siguradong malakas ang pinsala nito kapag inihagis. Ngayon, mayroon na akong maikling sibat at pana, kahit na pareho silang mga sandatang hindi deputok. Pero pagdating sa pangangaso, maituturing na itong isang magandang set ng gamit. Masaya kong pinaglaruan ang aking mga bagong sandata. Tinawag ako ni nanay para sukatan. Habang sinasabi niyang mas mahalagang unahin ang damit ko. Dahil madalas lang naman daw sila ng kapatid ko sa bahay. Hindi nila kailangan ng masyadong magagandang gamit. Nakaramdam ako ng init sa puso dahil sa pag-aalala ni nanay. Ayos lang po ako. Basta may maisuot lang, sapat na. Plano kong humiram ng pambutas ng yelo sa mga susunod na araw. Para pumunta sa ilog at manghuli ng isda para may makain tayo. Natuwa si Lu Zialon nang marinig niyang hindi ako pupunta sa bundok. Ihahanda pa namin ni Xiaoxi ang damit mong gawa sa balat. Ikaw naman, manguha ka ng panggatong at iuwi mo. Masyadong malamig sa kabundukan. Agad akong pumayag. Dinala ko ang aking maikling sibat at umalis para manguha ng panggatong. Dahil sa sobrang pagtuon ko sa pangangahoy, bigla akong napatingala at napansin kong maraming bakas ng paa sa lupa. Hindi galing sa tao, kundi parang mga bakas ng aso. Sinundan ko ang mga bakas ng may pagtataka. Unti-unti kong napagtanto na mga bakas ito ng lobo. At hindi rin kakaunti ang bilang nila. Agad akong naging alerto. Hinigpitan ko ang hawak sa aking maikling sibat. Siguradong hindi lang ito isa o dalawang lobo, kundi isang kawan ng mga lobo. Dali-dali kong ipinasa ng panggatong at tumakbo pa uwi. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa daan. Ngunit pag-uwi ko, nandoon pa rin ang kaba. Hindi ko piniling sabihin kaagad kay nanay. Dahil mag-aalala at matatakot lang siya. Kailangan ko ring humanap ng paraan para ayusin ang bakod sa aming bakuran. Ang bagay na to, huwag nang pag-usapan ng mga lobo. Kahit aso ay hindi nito mapipigilan. Napakadelikado talaga. Pasan-pasan ng panggatong, kapapasok ko pa lang sa bahay. Nang salubungin ako ng aking pangalawang ate, si Pangnan. Sobrang sama ng loob ko sa taong to. Matalas ang dila at ubod ng sama ng ugali. At palaging naghahanap ng pagkakataong iangat ang sarili. Sige na, pinapatawad na kayo ni Tatang. Umuwi na kayo at magtrabaho. Tingnan mo nga yung suot mong basahan. Itong military coat ko, sige, ipapahiram ko sa'yo ng 2 araw. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, lumayas ka. Tinatamad akong patulan pa siya. Tuminghal si Pangnan. Inggit ka lang kasi may military coat ako, ikaw wala. Noong mga oras na iyon, tumakbo pa palapit ang kapatid kong si Pangsha mula sa bakuran. Sumunod din si Inay palabas. May hawak siyang isang leopard skin na coat. Xiaobei, malamig sa labas, bilisan mo, isuot mo to. Ang totoo, narinig na ni Lu Zialon ang pang-aasar ni Pangnan kanina. Sinadya niyang magkunwaring hindi ito nakita. Nulungan ako ng kapatid ko at ni Inay na isuot ang mga leg warmer. At pinasuot din ako ng isang fur hat. Agad kong naramdaman ang init sa buong katawan ko. Pero si Pangnan, hindi na mapakali. Nakatingin siya sa aming dalawa ni Pangsha habang suot ang bagong gawang fur coat. Punong-puno ng inggit ang puso niya. Agad siyang sumigaw kay Lu Zialon. Paano naman ako? Bakit silang dalawa lang ang ginawan mo? Bakit ako hindi? Tiningnan lang ni Lu Zialon si Pangnan ng malamig. Anak ko sila, kung gusto mo rin ng ganyan. Magpagawa ka sa mga magulang mo. Naintindihan ni Lu Zialon. Isa siyang taong walang utang na loob. Kanina lang, ang yabang-yabang pa ni Pangnan dahil sa military coat niya. Pero ngayon, nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Nang aapi kayo, isusumbong ko kayo kay Itay. Napangisi na lang ako. Sige, magsumbong ka. Pero tandaan mo, ako na ang tagabantay ng bundok ng Qinglonggo Commune ngayon. Kung patuloy nyo kaming guguluhin dito, ipapatawag ko ang kapitan ng commune para harapin kayo. Natakot si Pangnan sa sinabi ko. Noong mga panahong iyon, madalas magkaroon ng alitan sa pagitan ng mga komunidad. At saka,
Ang mga miyembro ng komunidad ay sobrang nagkakaisa at maprotekta sa isa't isa. Si Luhay, bilang kapitan ng grupo, ay kilala sa pagiging mapagtakip sa kanyang mga nasasakupan. Maghintay lang kayo, isusumbong ko kayo. Umiiyak na tumakbo palayo si Pangnan. Habang pinapanood ni Luzialan ang kanyang likod na papalayo, wala siyang naramdamang awa. Xiao Bei, magsibak ka ng